Oh, hallelujah. Alam niyo, kanina pa pag pinagpapawisan yung aking kamay, ewan ko kung bakit. Grabe. Ngayon lang po nangyari sa akin yung pinagpawisan ako. Kasi nararamdaman ko na itong araw na ito po ay this is our moment of declaration. Alam po natin na dumaan po ang 2025, napakarami po natin na blessing o na mga na-miss din. But I do believe na mga narinig nating mga words o mga sermons in the past few Sundays, this moment will give us what we should declare this season of 2026. Kaya naman po, salamat po sa Panginoon dahil ang ganda po ng ating mga inawit. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating mga worship team. Tunay nga po, naka-align yung ating topics sa ating pag-aaralan ngayon sa mga inawit po natin. At napakaganda po. Dahil talaga naman po na wala pong mahirap sa Diyos na nagtitiwala. Wala pong imposible sa Diyos na may pag-asa at pag-ibig at nananatiling nakaangkor sa ating Panginoong Yesus. Kaya naman po, inaanyayahan ko po muna ang lahat na tumayo para po bilang respeto po sa kanyang salita at buksan po ang ating Bible po sa Psalm. Alam niyo yung ating mga inawit, karamihan po yan ay nanggaling din sa Psalm. At ito po ay isa ring topic natin, isang awitin po ng mga Israelita na mahilig mag-pilgrim o mga pilgrimage. At ito rin po yung topic natin kasi habang sila nagpipilgrim towards sa temple ng Jerusalem, ito po ay nagdideklara din po sila ng victory. Nagdideklara sila ng protection. Nagdideklara sila ng shelter. So meaning, yung mga inawit natin, grabe, sabi ko, totoo Lord, kaya kanina damandam ako at ramdam ko dahil yung palad ko pinagpapawisan. Dahil alam ko na ngayong taong ito, ang aking mga dinideclare, hindi ko lang po siya mararanasan, hindi ko lang po siya makikita, kundi alam ko nararamdaman ko na ito ay dadaan sa aking palad. Dahil alam ko na ito ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, nandyan na po tayo. Psalm 121 verse 1 to 8. Let's open our Bible. Verse 1, ano ang sabi dito? I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Verse 5, the Lord watches over you. The Lord is your shade and your right hand. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going both now and forever. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito. Ngayon pa lang, sa aming mga deklarasyon mula sa oras na ito, Lord, alam namin na kami ay magtatagumpay. Gaya ng mga ginagawa ng mga Israelita upang sila ay patungo sa iyong templo, Lord. Nagdideklara sila, Lord, na iingatan sila na sila ay hindi mapahamak, hindi madulas, kundi bagkos sila ay inaakay mo sila na may pag-ibig dahil alam ko na mahal mo sila. Lord, yun din po ang deklarasyon namin sa araw na ito sa Jeco Heart Church, Lord God, na lahat po kaming mga mananampalataya mo sa simbahang ito ay dideklara namin na kami rin po ay mga mananagumpay. Salamat po sa araw na ito, Lord God. Napakaganda po ang vision mo sa iglesyang ito, Lord God. Napakaglinaw po ang mga binibigay mong direction, wisdom, and encouragement sa bawat isa sa amin para kami ay magpatuloy na sa iyo ay umasa. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa Panginoong Jesus. Amen and amen.
Makakaupo na po ang lahat. At palakpakan po natin muli ang Panginoon. Ayan po. So napakaganda po ang ating pag-uusapan. Isang teksto kung saan nakasentro ang kung paano ang pananampalataya ng mga Israelita ay isang pananampalataya ng may pagtatagumpay. Ang sabi dito, the historical context of Psalm 121 is a song by Israelite pilgrims going up 3 times a year to the temple of Jerusalem, declaring the Lord as their guardian, protector, and keeper, and provider. And thank you, Lord, for that wisdom, Lord, na pinagkaloob mo sa akin upang ito rin po ang aming batayan, upang ideklara namin ngayong 2026 na habang kami ay lalakad sa buong taon na ito, ay kami rin po ay mananagumpay. Hindi po kami talunan dahil ang mga anak ng Lord ay kailanman ay hindi talunan. Say amen. Hallelujah. Alam nyo, nung ako'y biglang nasabihan na akong mag-preach ngayon, ito po ay instant. Pero ang sabi din ng Lord, instant din ang wisdom na ibigpagkaloob ko sa iyo. Dahil ang araw na ito ay, this is the moment na tayo po ay maraming tinalakay noong 2025 mula noong Christmas pa lang. Dineclare na po natin kung si Jesus ay where we belong, the heart of Jesus, at nagbigay din po tayo ng mga New Year's resolution. But if we will not declare that New Year resolution in our life this 2026, saan po tayo dadamputin? Kaya naman po ang Psalm 121 ay napakaganda pong maging batayan po natin, kasangkapan natin, instrumento natin kung paano natin tatahakin ang landasin ngayong ating gustong mithiin ngayong 2026. Alam ko na maraming nakaabang na pagsubok sa buhay. Alam ko rin na marami rin tayong ginagawang bagay na ito ay hindi makadiyos o sa ibig sabihin, mga unreliable source o earthly decision na hindi natin ilalagay sa Diyos. Pero God has given us this foundation of Psalm 121 para umpisahan natin sa pagtingala natin. We have to lift up our eyes unto Jesus para yung mga earthly concern natin, hindi po natin makikita. Bagkus dadaanan lang po natin yan dahil nakatingala po tayo sa ating Panginoong Jesus. Magiging unshakable tayo kapag hingin natin ang tulong niya. Ito ang ating hihingin ngayong taong ito. Ang tulong niya, ngunit hindi natin magagawa niyan kundi natin i-declare sa buhay natin. I-declare na tayo kailanman ay hindi pwedeng gapiin ng kahaway. Kaya naman po, 3 declaration ang ating pag-uusapan. Ngunit ito, tignan natin kung bakit sinabi kong declaration. And our title for today is our 2026 Journey of Life Declaration. Malinaw na this is a Christian living na ang isang mananampalataya dapat may dinideclare na ayon sa ating Panginoon, na naka-align tayo sa Panginoon. Dahil marami tayong mga bagay na gustong mangyari sa buhay natin. Pero ngunit pag hindi natin gagawin natin o hindi tayo magdi-declare na tayo ay dadaan sa pakikibaka, hindi po mangyayari ang gusto nyong makamtan sa 2026. Kaya 3 usapin lang po. 3 usapin na punong-puno ng pag-asa. 3 usapin na magtutulak sa atin para gawin ito at maging matatag tayo. At ang una,
our 2026 journey of life, we have to declare God's presence bring strength, kalakasan. As sabi sa verse 1, I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? Meaning, dito pa lang, ilagay na natin yung ating puso't isipan upward. Dahil saan ba tayo dapat magtiwala? I lift up my eyes upward. Hindi vertical, kundi horizontal. Amen. Ang sabi natin dito, we have to start the day seeking God first. Meaning, kapag nananalangin tayo, naka-upward ang ating mga panalangin. Hindi tayo mananalangin kung kanino naman tayo lalapit. Hindi tayo mananalangin kung kanino man tayo aasa. Sa Diyos lamang tayo dapat umasa. Amen? Upward focus away from earthly concern and towards heavenly realities. Alam po natin na ang lahat manggagaling lamang sa ating Panginoon. Kaya our eyes, we have to focus is upward. Direction, our eyes toward God symbolize a complete trust and reliance. Buong pag-asa. At reliable po ang kanyang ibibigay sa atin. We have to seek Him first. Dahil siya po ang ating kalakasan. God's presence brings strength. Hindi po tayo lalakas once you step up of your house. Magmanalangin ka na upward at Lord, gabayan mo ako. Lord, give me direction. Kung saan ako pupunta. Lord, give me direction para hindi po ako mamislead. Dapat dito pa lang, humingi ka na ng kalakasan. Yan po ang gusto ng mga ipahatid sa atin ng mensaheng ito sa Salmo 121. I lift up my eyes. I lift up my eyes upward, Lord. Because God is our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. Sa Psalm 46 verse 1. Amen. Upward prayer po. I'm putting your trust, the Creator of heaven and earth. Napakagandang usapin. Because you are declaring na talaga po ang Lord ang ating source. Sa Lord lamang po nagmumula ang lahat ng bagay. Kailangan po natin ng kanyang lakas. Yan po ang mga ginagawa ng mga Israelita habang sila po ay from Judean, Lord. Umaakyat sila papunta sa Jerusalem. Kitang-kita ko at nararamdaman ko kung ano yung mga tinatahak nilang mga bundok, punong-puno ng mga MPA, punong-puno ng mga tulisan, punong-puno ng mga hayop, kung saan kailangan nila ng proteksyon at gabay at strength para kaya nilang maklimb yung mountain na yon, para pag sila papunta na doon, hindi man sila madulas o mapahamak habang sila po ay umaakyat. Kaya Lord, I need that strength. Lord, I need that strength para ito ay aking magawa. Sa letter B, sabi doon, rest in His help. Sa verse 2, ang sabi doon, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Yes, our help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Kaya kasinilang dito sa mundong ito. Kaya ka nag-exist sa mundong ito. Because God's created us.
In, ah, sa Jeremiah 1:5 pa lang, ano sabi doon? Bago pa naman nagligaw ang ating mga magulang, alam na ng Diyos ang plano niya sa atin. Alam na ng Diyos ang gagawin niya sa atin. Alam na ng Diyos na hindi tayo kailanman pababayaan. Hindi pa niya kailan tayo iiwanan. Kaya kailangan natin ng Diyos. Sa taong ito, kailangan nating i-declare, Lord, I need your help. When I'm in battle, I need your help wherever I go. I need your help. Habang ako ay nagtratrabaho, dahil ang aking mga kaopisina ay punong-puno ng hindi mga bagay na hindi ko nais marinig, makita. Kailangan kong lakas mo, Lord. Kailangan kita. We have to declare. We have to rest on our Creator. Totoo, that the steadfast love of the Lord never ceases. Kailangan po natin yan. Totoo na kailangan natin ang spiritual rest. Hindi yung mindset natin, weak po ang ating mga isipan. Dahil kapag meron tayong spiritual rest, ang mga confusion, ang mga worries, ang mga trouble, ang mga setback, ang mga resentment, dadaan lang sa iyo yan. Dahil ikaw ay isang warrior na mananagumpay. Because you rest in the help of our Savior, Jesus Christ. Amen. We need to declare this 2026 that we need God's strength, God's presence that give us or bring us strength, kalakasan. At pangalawa nating tatalakayin, our 2026 journey of life, we have to declare God's protections that brings solace. Solace in Hebrew word is yan po ay isang Hebrew word that is comfort in English. In Tagalog, kaginhawaan. Kailangan natin yan i-declare ngayon 2026 ng kaginhawaan para ma-relieve tayo in time of sadness, in time of loneliness, in time of trouble. Para magkaroon tayo ng sense of peace, katiwasayan ng pag-iisip. Dahil ang mga sobrang problemado dito ay walang katiwasayan ng pag-iisip, kundi lamang ang mga makamundong pag-iisip ang kanilang iniisip. Ngunit, kapag hiningi mo ang protection ng Lord, hindi mangyayari sa buhay mo na ikaw ay magkaroon ng ganitong experience. It is a consolation by God upang ikaw ay makamove on. If you declare God's protection, once you get out of your house, you need the protection of the Lord. When you step up of your house, manalangin ka na. Lord, gabayan mo ako. Lord, bigyan mo ako ng protection. Dahil alam ko ng mundong ito ay punong-puno ng kasamaan.
Ngunit dahil nagtitiwala ako sa iyo, I declare, Lord, na protektahan mo ako. Yan ang mga dineclare ng mga Israelite habang sila ay umakyat sa bundok ng Judeans papunta sa templo ng Jerusalem. Protektahan mo ako, Lord, sa mga imping ito o sa mga taong gubat. Protektahan mo ako, Lord, sa mga mapapangis na hayop. Tumingin kayo sa kapitbahay nyo o sa katabi nyo. Merong mababangis sa katabi nyo. Wala na kasi mga anak na tayo ng Diyos. Amen. Ewan ko lang kung si Mrs. o si Mr. sa bahay ay mabangis. Sorry Lord, kanina naging mabangis ako sa Mercury. Imbis na bibili ako ng gamot, di ako naging kaaya-aya sa Sorry Lord, kasi ang bangis ko doon sa caretaker doon na magpaparking. Paano naman, nakapila ako 2.5 oras na. Ilang beses na nagpapasok, ako'y nakapila doon. Pinapatras sa bantin naman ako, pero may pumapasok. Paano ako nakapila doon? Ay sabi ko, Lord, sorry. Sinigawan ko talaga ng todo-todo yung caretaker doon sa ako umalis. Nag-sorry naman ako kay Lord. Ganon tayo eh. Meron tayong instinct na maging mabangis sa mundo. Pero sa Lord, kung protektado tayo at covering ng Lord, hindi mangyayari doon dahil nagiging humble na tayo. Makikita yung kababaang loob natin, pinagpapasensya na natin. Amen. Ano ang sabi ng 2 Thessalonians 3:3, the Lord is faithful, He will establish you and guard you against the evil one. Amen. Ang sabi ng Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. He will always protect you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At kanina, nasa aking outline po yung kanta natin sa ating call to worship. You are my hiding place in Psalm 32 verse 7. If you are hiding in God's presence, nobody can harm us because we are covered by God's protection. Amen. You are my hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shout of deliverance. Amen. Selah means lift up your heart to God. Or praise Him upward. Declare it to the Lord. Kaya ang 2026 natin naka-full of sabi niya, instruction na dapat na natin lakaran. Tapos na yung mga nakaraan. Harapin na natin ang kinabukasan na punong-puno po tayo ng pag-asa kapag tayo ay nasa Panginoon. Amen. Huwag na po tayong malaglag. Huwag na po tayong malinglang. Bagkus tayo dapat ay dinideclare na natin ang presensya ng Lord na daging nandyan lang. Amen. Trust in His constant watch. Magtiwala ka dahil hindi ka niya iiwanan, pababayaan kailanman. And abide under His covering. Alam niyo, kapag tayo ay may covering ng Lord, ang ginhawa po talaga ng buhay. Walang kalungkutan, puro kasiyahan, puro, tawag na ito, puro selebrasyon. Kita yung mga testimony kanina, puro celebration. Ang sarap po pakinggan eh. Kapag nagse-celebrate po tayo na something, we are victorious because we know God is with us. Ang sarap po mag-celebrate na ikaw ay mananagumpay. Kaya you have to declare in your life today
O this 2026 that your journey of life will be a victorious life. Amen. Ang sabi niya, we abide under His coverings in verse 5 and 6. The Lord watches over you. The Lord is your shade and your right hand. The sun will not harm you by day nor the moon at night. Si King David, dyan po ang lagi niyang deklarasyon. Although this Psalm 121 was not written by David, but I do believe it was dedicated to David dahil nakita po natin kung paano po yung mga journey ni King David. Psalm 121 ay nagbigay sa akin ng isang inspiration para mas lalo akong mananagumpay this 2026. Oh, grabe. Yung kamay ko, kanina pa pinagpapawisan dahil alam ko maraming dadaan sa aking palad. This 2026 should be our declaration that we should be victorious because we are under His covering. He watches us. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Yan po ang laging cry ni David. Dapat din po ang lagi din natin cry and declaration in our life. My Lord, my God is my fortress and whom I trust. Kanino pa ba tayo dapat magtiwala? Kapag lumabas ka na ng bahay, pray for His covering. Pray for His guidance. Pray for your direction para hindi ka maligaw, para hindi ka magkasala. Abide in His covering. Oh, hallelujah. At kapag naririnig niyo po ito, nararamdaman nyo, alam nyo, kanina pa ako kinikilabutan dahil akala ko na nakikita ko ng banal na Espiritu ay kumikilos po sa ating kalagitnaan. Palakpakan po nga natin ng Panginoon. God's presence brings solace. Ayaw na ng Lord na ang kanyang mga anak ay naghihirap sa anumang aspeto. Gusto ng Lord ay mabigyan tayo ng kaginhawaan. Ang mga sakit ay gumaling. Ang mga pilay ay lumakad. Ang mga karamdaman ay tumatalon at nagpupuri na sa Panginoon. Ang mga wala dito ay magiging palasimba na. At ang mga humahayo ay lalong hahayo pa. Amen. Kaya naman po, panalangin ko na lahat po natin, this 2026 journey of life, ay meron na po tayong mga declaration. Ano yung una natin sinabi? God's presence brings, ano po sabi natin? Strength. Di ba? Lakas. At ang pangalawa, God's protection brings solace, kaginhawaan. At ang pangatlo, God's promises brings security. Amen? Wow! Security! Alam na natin kung ano yung mga security na hinahanap po natin. Security sa financial, security sa buhay, security sa health. Napakarami po. Dahil, una, we should depend on His care. Ano sabi sa verse 7? For I am convinced that neither death or life, angels, nor demons, neither the presence of nor the future,
sa Romans 38, 38 and 39. Ang sabi, the Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. Kaya una ko nakita, if you depend on His care, security in God's love, security in God's presence, and security in finding His name. The name of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya po, pag tayo ay gustong umasa na tayo ay laging binabantayan because He watches us, dapat nating paniwalaan na kapag ang Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac ay ang Diyos din natin ngayon, sila ay umasa na iningatan sila ng Diyos. Sila ay nananalangin dahil alam nila yung mga pangako ng Diyos na dapat din yan ang i-declare natin sa panahong ito. Na yan, dapat yan ang i-declare mo na this 2026 journey of life, yung mga pangako ng Diyos, dahil ikaw ay mahal niya, pinoprotektahan ka niya, He cares for you, ay mangyayari ngayong 2026. Kaya nga, mga kapatid, umpisahan na natin yan. Minsan lang po natin marinig ang mga bagay na gustong ipaalala sa atin ng Lord. Ang mga talata kung saan dapat natin minumuni-muni araw at gabi ang kanyang banal na kasulatan. Because the Bible really care for us. The Word of God really care for us. Kaya ngayon sabi ko kanina sa Romans 8:38 and 39, for I am convinced, sabi ni Pablo, that neither death or life, neither angels or demon, neither the presence nor the future, nor any powers, neither height or depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of Christ that is in Jesus Christ. Amen. Oh, hallelujah. Ramdam ko po ang mga bagay na ito. Mababaw mo no malalim ngayon ang mga problema mo. Malawak man ang suliranin mo. Ngunit, dahil mahal po tayo ng Diyos, hindi Kanya iiwanan o pababayaan na mag-isa. Kasama po natin ang Diyos na buhay. Amen! Oh, hallelujah. Palakpakan po nga natin ang Panginoon. What a powerful and measuring promises. This verse is a beautiful declaration of security we have in God's love. No matter what we face in this life, nothing can separate us from God's love. He loves us because His love is unshakable and eternal. When we feel uncertain, we can climb to the security of God. Kaya lift up your eyes every moment of your life. We find security kung nakapokus ka lamang sa Kanya, upward, hindi nakapokus sa circumstansya mo. Secured tayo sa anumang pangyayari sa buhay natin. Kaya naman po tayo hindi mamatay ngayon dahil secured po tayo. Kaya tayo makabuhay pa. Amen. Ang sarap nun eh. Nag-enjoy po tayo. Yung mga blessing niya, sineselebrate natin. Because secured po tayo
sa mundong ito dahil nasa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo ay nasa atin na. Amen? Security in God's presence, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help. I will uphold you with my righteous hand. Hallelujah. Kaya naman, kapag pinagpapawisan ng kamay natin, alam na natin ng Diyos ang umahawak sa atin. Dahil pag inaalam natin ng Diyos na umahawak sa atin, ibig sabihin may pagpapala ating makakamtan. Amen. How measuring to know that we don't have to be afraid because God is with us. He will strengthen us, help us, uphold us with His righteous hand. When we face any challenges, knowing that God Almighty, God is He, is by in our side. Nasa piling natin ng Diyos, kailanman hindi tayo iniwanan o pababayaan. Sa Proverbs 18 verse 10, ang sabi doon, if you're finding security in God's name, the name of the Lord is for fortified tower. The righteous ran to it and are safe. Therefore, God is our refuge and strength. There is power in the name of Jesus. When we put our trust in Him, we find refuge from the trouble of this world. No matter what we're up against, we can run to the Lord and be secure in His care. Therefore, God's promises bring security. Punong-puno na po tayo ng seguridad. Hindi na po tayo pababayaan ng Lord. Kaya ano pa hinihintay natin? I-declare na natin yan sa buhay natin that God's bring us strength, God's presence, give us solace, that God's promises bring us security. Amen. But how? Just a simple question. But how? This declaration should be applied in our life today. Meron pa ba tayong pagdududa? Meron pa ba tayong alanlangan? Meron pa ba tayong alalahanin na hindi natin ibinibigay sa Diyos? Para hindi ka makapag-declare ng mga bagay na ito. 2026 will be our journey of life na maging mananagumpay na tayo bilang mga anak niya. Hindi na tayo talunan. 2026 journey of life. Make it a fruitful year sa bawat isa po sa atin. Make it 2026 a season of harvest, a season of hope. Kapag hindi pa po natin gawin ito, mga paalala ng Panginoon, wala kang pinag-iba sa mga walang katiwasayan ng pag-iisip. Masyado malalahanin. Napakaganda po ang mga binigay na instruction ng Lord what to declare this 2026. Napakaganda po na i-apply po natin ito. Dahil ito po ang ginawa ng mga Israelita. At alalahanin nyo kung ang mga Katoliko once a year nagpipilgrim sila, ang mga Israelita 3 beses sa isang taon. That means na sila ay laging victorious. Umuwi silang nagtagumpay sa kanilang wilderness papuntang sa templo ng Jerusalem.
Tayo kaya, kailan po tayo mag-start ng ating pilgrim with the Lord? Our eyes up. Our focus up. Therefore, you have to fix our eyes up to the Lord. Sorry. For application in our daily life, sabi doon, our 2026 journey remind us that God is our guardian, protector, keeper, and provider. Amen. Pangalawa, declare it, that 2026 journey that tell us what areas of our life do we struggle to trust God. Ano ba ang area natin? Bakit hindi natin may declare ito? Ano bang area natin ang kailangan natin i-check today? Declare that we are protected in God's arm. Our journey, our 2026 journey, thus knowing that God never sleep. Kailanman na hindi natulog ang Lord, kailanman hindi na idlip ang Lord, dahil He watches you. He watches us. Laging nakatingin yan. 24/7. Hindi kanya pinapabayaan. Bagkus ikaw ay iniingatan. Lagi kang tinitignan na hindi ka man lang madulas sa kapahamakan. Hindi ka madulas sa kasalanan. Hindi ka magkasala. Dahil bago pa mangyari yun, iingatan ka na ng Lord. Hawak-hawak ka na because you belong to Jesus, our Creator of heaven and earth. Bring comfort to our heart, katiwasayan ng pag-iisip, kapayapaan, nakakatulog ka ng maayos, kapayapaan dahil wala ka nang isipin bukas, dahil dineclare mo na ang Lord ang kikilos para sa iyo. Our 2026 journey give us what does it means to be, for me, a personally, that God will not let my foot slip. Meaning, this is a personal declaration. The church is just the instrument, but this is an instruction for you and for me. Personal ito. Hindi ito attachment para sa kang pangkalahatan, kundi personal instruction sa bawat isa. Dahil iba-iba po ang pagkatawag sa atin. Iba-iba po ang plano ng Diyos sa atin. Iba-iba po ang kinabukasan natin. Yan po ang magdidikta sa ating future. Amen. Declare it. 2026 journey. How can we encourage others who feel uncertain about God's care? Ngayon, kapag hindi makita sa buhay mo na ikaw ay nagbago, kapag hindi nakita sa buhay mo na ikaw ay totoong Kristiyano, paano ka maka-encourage ng isang hindi mananampalataya para madala mo sa iglesia? Paano ka makahikayat kung sa buhay mo mismo hindi mo ma-declare na talagang ikaw ay binago na? Amen. Declare it in your life na talagang bagong ka nang nilalang. The old has gone, the new has come. Amen. Palakpakan ka muna natin ang Panginoon. Amen. Bilang sa conclusion natin, uli ang ating, again, by trusting God in your journey of life this 2026,
Declare God's presence brings strength. Declare God's presence that bring us solace. And declare that God's promises bring us security. And your life will never be the same again. Hallelujah! Oh, hallelujah. Tumayo po tayo, worship team. Tinatawagan ko po ang ating worship team at gusto kong kantahin po natin ulit yung ating call to worship na kanta kanita, yung hiding place. Namnamin po natin ang kanyang mensahe dahil pag nasa covering po tayo ng Lord, ito, ang sarap pong i-declare sa buhay natin. At bago po akong mag-closing prayer, ihanda po natin ang ating mga puso. Open our eyes, open our heart upward. Praktisin po natin na manalangin na nakatingala po. At ito po ay ako, paano lang po naman to. Kung ginaganon po kasi natin ang kamay natin, ibig sabihin, sino-surrender natin lahat kay Lord. Ibig sabihin, we are pointing the Lord na we are truly surrendering to God. Kaya pag nanalangin po tayo, upward, para maramdaman po natin na totoo po ng presensya ng Panginoon isa sa atin. So awitin po muna uli natin po na you are hiding place. Our Heavenly Father, thank you for being steady protector this 2026 journey of life and onward. Thank you, you never sleep. You never lose your sight of us, in us. In a world filled with our uncertainty,
You are our firm foundation. Help us to trust you, that you will not let our feet slip. Strengthen our faith so that we will rely on you completely. Father God, remove our fears and anxiety as we declare your presence that brings strength, as we declare your protection that brings us solace, and as we declare your promises that bring us security in our life. Thank you, Lord. You are always watching over us. Teach us to rest in your care, to walk confidently in your promises as we journey this 2026 of life towards our destiny, which we only found in Jesus' name. Thank you for your unfailing love and protection. This we pray in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Pastor Jay, for sharing the word of Oh God, you've been so good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shining.